everyone. Our Bible verse for today is all about Proverbs 28:13. Pero bago ko sabihin yung ating verse today, yung pinaka-topic natin is honesty and vulnerability. So, honesty is pagiging tapat. Ang vulnerability, parang usually negative ang tingin doon. Pag sinabing vulnerable kasi kahinaan, laging negative yung viewpoint natin when we heard the word vulnerability. Sa Tagalog, ang translation is marupok. Pag sinabing vulnerability, pwede kasi maging positive to. Na alam mo yung kahinaan mo, tapos honest ka. Ino-open mo talaga yung sarili mo na mahina ka sa ganitong bagay or something that you need help na kailangan ng tulong. So, yung verse na to is magmumula sa Proverbs 28 verse 13. Ang sabi dito, whoever conceals their sins does not prosper. Yung isang tao na tinatago yung kanyang kasalanan, ang kanyang kahinaan, mga weaknesses, or anumang mga negative sa sarili, tapos ang laging pinapresent sa sarili niya, mabuti siya, magaling siya, maganda, gwapo, or mahusay, yung faithful disciple, alam yun yung laging binuboast niya yung sarili niya. So, yung isang tao na tinatago niya yung mga weaknesses niya or yung mga kasalanan niya, hindi niya pinapakita sa iba, hindi niya kinoconfess sa iba, at hindi siya nagiging honest and vulnerable. Sinasabi dito, hindi daw siya ulad. And whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. So, samantala, ang isang tao daw na ipinapahayag ang kanyang kahinaan, at sinasabi niya, okay, mahina ako dito, pero hindi ako proud, or yung iba kasi sinasabi, mahina siya sa pagdating sa math example, diba? Pero proud naman siya na ang dami na niyang mga naging successful na mga quizzes, no? So, or kaya yung isa na sinasabing mahina siya sa pagdating sa sexual activity, pero ang dami niyang body count, diba? So, when you say renounce, sinasabi mo mali yan, at hindi mo gusto yon, at alam mo sa sarili na hindi ka dapat yun. So, when you find mercy, nakakatagpo ka ng habag sa Diyos when you renounce your sinners. Hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong kasalanan, pero kung ipapahayaan mo to, tatarikdan mo, kakahabagan ka ng Diyos. So, napakasimple ng verse. Kapag tinatago mo yung kasalanan mo, kahinaan mo, wala. Parang hanggang dyan ka. Pero once you confesses and renouncing them, mas nagkakaroon ka ng more room of improvement. At mas lalong umaayos ka, umuunlad ka. So, yung teaching for the day is honesty. Honesty is not telling the truth to everyone. So, clear lang yon. Yung pagiging honest, hindi ito yung, it doesn't mean na you will tell the truth to everyone. So, meron kang nagawang mali sa nakalipas, example, meron kang kasalanang nagawa, dahil sa paningin mo, masama, hindi maganda, hindi mabuti. Hindi mo kailangan sabihin sa lahat ng tao. Lalong-lalo na kung yan ay buhay ng may buhay. Example, sa wife mo, sa kaibigan mo, or sa family mo. Kahit pa totoo yan, magkakaroon, yung iba ginagawa para mapag-usapan or chismis. So, honestly, does not tells that you are true to everyone. Honesty means living the life of God, na maraming kahulugan ito, pero sinasabi dito sa devotion na to na yung honesty, living in the life of God, namumuhay ka sa liwanag ng Diyos, na walang kadiliman sa iyong buhay, na hindi mo tinatago sa Diyos, hindi mo tinatago sa tao. So, anong ibig sabihin? Yung open ka, hubad ka sa harapan ng Diyos, na yung minute na sinner ka, makasalanan ka,
yung hindi ka nagtatago sa Diyos. Namumuhay ka sa liwanag niya. Like what happened to Eva at Adan, nagkaasalan sila. Nagtago sila sa Diyos. No, so yung Diyos sinalap na saan kayo. So, ganun din tayo bilang tao. Ang halip. Dapat binubuksan natin, kinakabog natin yung dibdib natin, at aminin natin nagkasala tayo. Honesty means living the light of God. Nasa liwanag ng Diyos. Hindi ibig sabihin na talagang nagliliwanag ka, no? Ang ibig sabihin nito, kapag nagkasala ka, kitang-kita mo agad. Nagkasala ka at alam mo yun sa sarili mo. At alam mo na hindi tama yung puso mo, or yung laman ng puso mo is makasalanan, or ginagamit mo yung mga parts ng body na ibinigay sa ni God sa makasalanang bagay. So, hindi maganda, diba? Honesty requires humility and vulnerability. So, bilang leader by example, halimbawa na pinapakita natin sa pamilya, hindi dapat kaimpokritahan na ang ganda-ganda mo sa panlabas, ang bait-bait mo sa panlabas, pero sa loob bulok. Alam mo yun, sabi, ang tawag nga ni Jesus Christ is whitewash tomb. Yung kapag ka November 1, diba? Pinipinturahan ng puti yung mga nicho, pinapaganda, dinadamuhan yung paligid, diba? Nililinis, diba? Yung iba nga dinidecoration pa. So, ang ganda-ganda sa panlabas, ang puti-puti, pero sa loob, kalansay. Mabaho, or sabihin natin, hindi maganda yung nasa loob. So, dapat hindi, when you say leading by example, hindi siya ka-impokritahan. That you are honest when you mistake, you know how to say sorry, na with humbleness, marunong tayong mag-sorry, marunong tayong humingi ng patawad sa mga nagagawa. Like, yung kahit mag-anak, kayang humingi ng kapatawaran sa magulang, kayang humingi ng sorry sa magulang. So, honesty requires humility and vulnerability. Yung ina-expose yung sarili mo na, eto ako talaga, tanggap ko to, nagkakamali ako, pero kailangan magbago. I hope this simple motivational talk, you learn something. Again, yung nagtatago ng kasalanan, hindi unlad. Pero kapag in-expose mo yan, while renouncing, is nagka-improve ka sa iyong buhay spiritual. So, apply natin sa buhay natin yung speak the truth to the appropriate person, and hope na marami ka natutunan ngayong araw na to. Thank you everyone, and God bless.